ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong hindi kayang pumirme sa iisang karelasyon. May mga taong mabilis magpakalabit sa tukso. Ikaw kabarangay, matibay ba ang loob mo pagdating sa tukso? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Miyu, 25 years old at hindi ako proud sa ikukwento ko sa inyo na itatampok sa Barangay Love Stories. Pero tulad ng iba ay hindi naman ako perpekto at may mga pagkakataon talaga na nagkakamali ako. Aaminin ko na may nagawa akong isang malaking pagkakamali nitong nakaraan lang. Miyembro ako ng LGBT community, loud and proud. Matagal kong itinago yon, lalo't hindi handa ang pamilya kong tanggapin ang kasarian ko. Nung bata pa lamang ako ay nagkakagusto na ako sa mga babae, Papa Dudut. Nagkagusto rin naman ako sa mga lalaki pero mas nangibabaw ang feelings ko para sa mga katulad kong babae. Ganon pa man ay hindi pa rin ako nakipagrelasyon sa babae sa takot na hindi ako maintindihan ng tatay ko. Wala na akong nanay, tatay ko lang ang nagpalaki sa akin. Strikto siya at makaluma. Kaya alam kong pahirapan ang pagtanggap niya sa kasarian ko kung sakasakali. Babae pa rin naman akong manamit at babae pa rin akong kumilos para hindi talaga mapansin ng tatay ko yon. Pero hindi habang buhay ay kaya kong itago kung sino at ano ako. Lalo na nung nakilala ko ang babaeng bumuhay sa pusong lalaki ko. Itago na lang natin siya sa palayaw niya na Kay or si Kaye. Mas matanda siya ng 10 taon sa akin. Nakilala ko siya sa isang group sa Facebook ng LGBT. Unang beses pa lamang na nakapag-usap kami ay nakaramdam ako kaagad ng willing na akong makipagrelasyon sa kapwa ko babae. Unang-una siyempre nilihim namin ang relasyon namin dahil sa tatay ko. Naiintindihan naman yon ng kapareha ko noong simula. Pero nang tumagal ay nagdemanda siya na iladlad na namin ang relasyon namin sa lahat, lalo na sa tatay ko. Nagdalawang isip ako dahil doon ay nilayuan niya ako at sa paglayo niya ay naramdaman ko lalo na mahal ko na siya at kailangan ko siyang ipaglaban. Kaya kinausap ko ang tatay ko at naglakas loob akong aminin ang katotohanan. At tulad nga ng inaasahan ay hindi niya ako natanggap, Papa Dudut. Nagtalo kami lalo na nung sinabi niyang kasalanan ang pinili kong kasarian. Naggalit ako. Sa unang pagkakataon ay pinagtanggol ko ang kasarian ko. Yun ang naging dahilan para palayasin ako ni tatay sa bahay. Tinanggap ko naman yon, Papa Dudut, at pinuntahan ang karelasyon ko para sabihin sa kanya ang lahat. Tinanggap niya ako, pabalik sa buhay niya at doon na kami nagsamang dalawa, Papa Dudut. Kaye, talaga bang nagkabalikan na tayo? Bakit naman ganyan ka magtanong? Nandito ka na nga sa bahay ko, di ba? Nakasalansan na sa cabinet lahat ng gamit mo. Ano pa bang dapat kumpirmahin sa relasyon natin? Kasi sabi mo sa akin last time tigilan na kita. Sabi mo hindi mo na ako babalikan. Tapos na tayo. Sinabi ko lang yun kasi galit ako na hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Pagpasensyahan mo na. Pero ngayon okay na tayo. Wala nang iwanan to. Huwag mo na talaga akong iwan. Wala akong mapupuntahan. Ayoko nang bumalik sa bahay ni tatay. Hindi na kita pa babalikin doon. Dito ka na. Bahay mo na rin to. Nakakakilig naman na may ka-live-in na ako. Uy, dalaga na siya. Malikot ako matulog ha. Lagi kitang maitutulak sa kama lalo kapag nananaginip ako. Okay lang. Tutulak na lang din kita para sabay tayo ma-fall. Sabay naman talaga tayong na-fall. Sa isa't isa.
Namiss ko yung mga banat mong yan, ha? Mas na-miss kita. Kung alam mo lang talaga. Binaliw mo ako sa kakaisip sa'yo nung hiniwalayan mo ko. Ikaw kasi, lagi mo na lang akong dinideny sa ibang tao. Na-hurt lang naman ako, no? Sorry na talaga. Ngayon natuto na ako. Bukod sa natuto, masaya na rin ako kasi sa wakas, magkasama na ulit tayo. Marami akong plano para sa atin, lalo na ngayon na nagsasama na tayo. Anong mga plano yan? Tuwing day off ko, mag-out of town tayo. Kahit yung yung malapit lang para makapasyal naman tayong dalawa. Sabi kasi sa nabasa ko sa Facebook, pampatibay daw ng relasyon yung mga pagta-travel. Pero rurupok wallet natin dyan kung tuwing day off mo nagta-travel tayo. Magaling naman ako mag-budget eh. Alam ko na kung paano pagkakasyahin sa ating dalawa yung gagastusin ko sa travel natin. Gagastusin mo? Hindi ako mag-aambag. Hindi kita papayagang mag-ambag. Akong gagastos sa lahat. Sa ating dalawa, ako yung lalaki eh. Saan naman mapupunta yung sahod ko? Nasa wallet lang. Hindi na sila aalis dun. Ito naisip ko lang naman. Ewan ko kung papayag ka. Ano yun? Paano kung mag-resign ka na lang sa trabaho mo? Bakit? Lagi ka na lang nagre-reklamo na hindi ka na masaya sa trabaho mo eh. Mababa yung sahod. Tapos hindi mo pa gusto yung ugali ng boss mo. At ngayon na dito ka na nakatira sa bahay ko, mapapalayo ka lalo sa trabaho mo, di ba? Masasel na sa'yo na pumasok sa opisina nyo. Pero saan naman ako kukuha ng pera ko? Ako na lang ang magbibigay sa'yo. Dito ka na lang sa bahay. Pwede ka magsimula ng maliit na negosyo. Ako ang popondo. Umalis ka na lang doon sa opisina ninyo. Toxic na doon eh. Parang hindi ata praktikal. Ang hirap kasi makahanap ng trabaho ngayon tapos ako, babaliwalain ko lang yung trabahong meron ako ngayon. Hindi na kasi sapat yung nakukuha mo doon. Tapos nai-stress ka pa madalas. Dito ka na lang sa bahay o kaya naman maghanap ka ng work na malapit dito para hindi ka na problema sa pagko-commute. Pero kung ako lang ang tatanungin mo, mas gusto ko na pumirmi ka na lang dito sa bahay. Tapos lagaan mo ko. Kung papayag ka lang naman, basta ako nang bahala sa iyo sa lahat. Hindi mo ako gugutumin? Hindi, no? Ano ba namang tanong yan? Lahat ng pagkain na gusto mo, o-orderin ko. Kahit nasa sulu pa yan. Huwag kang mag-alala, kaya yan ang sahod ko. Lahat ng gusto ko, bibilhin mo? Kahit umorder ka pa sa ibang bansa, wala akong pakialam. Hindi mo na ako iiwan? Hindi, kahit kailan. Papadudot mataas ang posisyon ni Kaye sa trabaho niya. Malaki ang sahod niya at kaya niyang ibigay sa akin ang sahod ko sa pinagtatrabahuhan ko. At pwede pa niyang doblehin yon. At hindi aaray ang bulsa niya kapag ginawa niya yon. Kaya naman pumayag na lamang akong mag-resign, total ay hindi naman ako masaya sa trabaho ko. Mas pabor sa akin ang inalok ni Kaye lalo't hindi naman ako masipag magtrabaho. Mas gusto ko talaga sa bahay. Kaya nung sinabi niyang pwede rin ako magnegosyo ay pumayag ako. Pero hindi pa ako kaagad nakahanap ng gagawin kong negosyo. Masyado po akong nag-e-enjoy na inaasikaso lamang si Kaye at ang bahay naming dalawa. Para talaga akong housewife, masarap pala sa pakiramdam. Dahil nga sa mataas na posisyon ni Kaye sa trabaho, kaya madalas ay late na siyang umuuwi ng bahay. Madalas ay ako lamang mag-isa. Hindi naman ako bored noong umpisa dahil lahat ng kailangan ko ay nasa bahay na. Malaki rin ang TV niya at nakasubscribe sa lahat ng streaming applications si Kaye. Puno rin lagi ang ref kaya naging hobby ko na ang kumain kapag bored. Mabilis din ang internet. Lahat talaga ng kailangan ko ay ando na. Pero isang araw ay nabore ako sa bahay. Kaya naisipan kong lumabas muna at pumunta ng mall. Lalabas na sana ako nang makarinig ako ng katok sa pintuan. Mula yon sa kaidaran kong kapitbahay ni Kaye na si Enzo. Yun ang unang beses na nakilala at nakaharap ko siya. Papadudot. Sino kaya yun? Sandali lang! Ano po yun? Hi, ako nga pala si Enzo, kapitbahay nyo. Mew pala. Anong kailangan mo? Nagbebenta ba kayo ng yelo? Ha? Bakit mo naman naisip na nagbebenta kami ng yelo? Alam ko kasi na malaki ref nyo.
Kaya nagbabaka sakali ako na nagbebenta kayo ng yelo. Wala ba kayong yelo sa ref nyo? Hindi kasi nakagawa eh. Tinambakan kasi ng mga ice cream at isda yung freezer. Pwede naman kitang bigyan na lang. Ice cubes nga lang. Okay na ba yun sa'yo? Okay na rin siguro yun. Pangpalamig lang sa soft drinks namin. Thank you ah. Wala yun. Halika, pasok ka muna. Salamat. Asan pala si Ate Kaye? Nasa work pa. OT na naman daw. Close kayo ni Kaye? Dati, pero nitong mga nakaraan bihira ko na siya makita rito sa compound natin. Mukhang busy na talaga magpayaman. Sino ba namang hindi gustong maging mayaman, di ba? Huwag niyang sobrahan ka mo. Baka hindi kami makahabol ng mga tamad. Same sa tamad. Kapatid mo ba siya? Hindi ah. Kala ko bunso kanyang kapatid eh. Madalas kasi kapag bunso, mas maganda raw sa panganay. Bola. Pero hindi ko siya kamag-anak. Eh ano pala? Girlfriend niya ako. Girlfriend? As in miyembro ka ng #LoveWins? Kaming dalawa. Hindi ko naisip na tibo pala si Kaye. Bakit naman? Kasi ex niya yung kuya ko eh. Kaedad din niya. Seryoso ba? Hindi niya nakwento sa akin yan ha? Matagal sila ni kuya, siguro 4 na taon din. Kaya nga lumipat dito si Kaye para mapalapit kay kuya. Tapos ng ibang bansa si kuya, naiwan dito si Kaye. Tapos, bilisan mo mag-chismis kasi pupunta pa ako sa mall para magpakilay. Engaged pa sila nun. Balak nila sa ibang bansa na lang magpakasal kapag sumunod na ron si Kaye. Hindi niya to nakwento sa akin. Nakipag-break si Kaye kay kuya, biglaan. Umuwi pa ng Pinas si kuya para lang makipag-ayos kay Kaye. Pero ayaw na raw ni Kaye. Grabe, bakit daw sila nag-break? Hindi rin alam ni kuya. Basta na lang daw nakipaghiwalay si Kaye. Ikaw kaya magtanong sa kanya mamaya pag uwi niya. Baka di siya komportabling pag-usapan. At saka baka mapahamak ka pa. Ikaw tong nagmarites sa ex niya. Okay lang, basta ipagtatanggol mo naman ako sa kanya, di ba? Bakit naman kita ipagtatanggol? Kasi cute ako at deserve ko? Ang filingero mo ah. Eh bakit ka nagbablush? Affected ka ba sa pagiging cute ko? Aminin mo na, nakakatunaw ng ice cubes ang mukha ko. Ang kapal talaga. Hindi matutunaw ang ice cube sa mukha mo. Bakit naman? Sa sobrang tigas ng mukha mo, mababasag na lang ng kusa yung ice cubes kapag hinampas ko sa'yo. Ouch naman! Hindi ba talaga ako cute? Cute naman. Tigas lang talaga ng mukha, parang ice na tigtres. Pag tinitigan kita, matutunaw ka parang tigtres na yelo sa tag-init. Sige nga, sige nga. Wag mo akong subukan, wag talaga. Papadudot, hindi ko alam pero ang smooth lang ng pag-uusap namin ni Enzo na akala mo ay matagal na kaming magkakilala. Hindi ko yun naramdaman sa kahit na sino. Kahit pa mismo kay Kaye. Nung simula nga namin ni Kaye, ang awkward pa kasi at mas matanda siya ng 10 taon sa akin at hindi ko alam kung paano dadalhin ang usapan. Mabuti na lamang at matalino at mapagpasensya si Kaye. Kaya sa huli naging komportable na rin ako sa kanya. Pero iba yung Enzo, ewan ko ba. Para bang may magic yung unang pag-uusap namin. Naputol nga lang dahil kailangan na niyang kunin yung ice cubes kasi hinahanap na siya sa bahay nila. Kinuha ko na lamang ang Facebook account niya para doon na lamang namin ituloy ang nabitin naming usapan o masasabi kong chismisan. Masaya akong binigay niya sa akin ang lahat ng social media accounts niya. Kasama na rin ang cellphone number niya. Hinal ko kaagad at finalo si Enzo sa lahat ng social media accounts niya. Finalo din niya ako at nakaramdam ako ng kilig at sinikap ko namang itago yon at huwag ipahalata kay Enzo. Ayaw ko namang mag-isip siya ng hindi maganda sa akin, Papa Dudut. Hindi naman kasi siya umaamin ng nararamdaman niya. So bakit kailangan kong aminin sa kanya na crush ko siya? Tuwing wala si Kaye, si Enzo madalas ang nakakausap ko. Hindi na ako nakakapanood ng TV o tumatambay sa ref para maghanap ng pagkain. Hindi ko na rin kailangan lumabas para pumunta ng mall para maaliw. Nasa kabilang bahay lang pala ang susunod na magiging entertainment ko. Yun ay si Enzo.
Kapag ako lang sa bahay, pinapupunta ko si Enzo para mas mag-bonding kaming dalawa, Papa Dudut. Ramdam kong gusto rin niya ako. Pero hindi siya makaabante. Lalo't alam naman niya na taken ako. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga nagtagal ay umamin na sa akin si Enzo na gusto niya ako, Papa Dudut. Nagalangan daw siya na aminin yon dahil nga sa karelasyon ko si Kaye. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siya. Kakaibang saya ang naramdaman ko noong sa wakas ay inamin ko na ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Lalo na nung nalaman kong parehas lamang kami ng nararamdaman. Mas lalo tuloy akong na-fall sa kanya, Papa Dudut. Lagi na lang kaming magkausap na dalawa kahit na kasama ko pa si Kaye. Hindi naman nakahalata si Kaye at alam kasi niyang tutok talaga ako sa cellphone ko. Minsan kapag nagtatanong siya ay lagi ko na lamang sinasabi ay nanonood ako sa YouTube ng Barangay Love Stories. Pasensya na kung ginawa ko yung rason ang inyong programa. Pero totoo naman kasing mahilig din akong manood sa YouTube ng channel ninyo. Kasi nakaka-relate na ako. Lalo na doon sa mga kwento ng third party. Mahirap pala pero at the same time ay may thrill. Pinagkakatiwala naman ako ni Kaye at hindi niya ako pinagdududahan na may ginagawang hindi maganda. Lalo na tutok din siya sa trabaho niya. Kaya hindi rin niya gaanong binigyan ng pansin ang madalas na pagtutok ko sa aking cellphone. Mabuti na lamang at masipag sa trabaho ang girlfriend ko. Kung hindi baka niratrat na ako ng mga tanong dahil sa pagkaabala ko sa cellphone ko. Pero darating din pala ang punto kung saan ay makakahalata na si Kaye dahil sa dalas na paghawak ko sa phone ko. Pinansin na rin niya na madalas kong dalhin sa CR ang cellphone ko at nagtatagal ako doon. Isang araw, habang nagkakape at pinaplano ni Kaye ang bakasyon namin. Hindi ko napansin na nakatitig na pala siya sa akin habang kausap ko si Enzo sa messenger. Nakailang tawag na pala siya sa pangalan ko pero hindi ko siya pinapansin. Doon na niya ako kinausap tungkol doon, Papa Dudut. Miu? Miu! Pwede na siguro yan. Anong pwede na siguro yan? Di ba tinatanong mo ko kung sa Siargao na lang tayo magbabakasyon sa long weekend? Tapos na yung usapan natin tungkol doon. Okay. Okay naman na pala. Pwede kaya bitawan mo muna yung cellphone mo? Bakit? Kasi nag-uusap tayo eh. Gaano ba ka-importante yan tinitingnan mo dyan sa cellphone mo? Hindi naman importante. Nag-check lang ako ng pwedeng isuot pag nag-Siargao na tayo. Hindi ka talaga nakinig mula simula, no? Nakinig ako. Kung nakinig ka, sana alam mong hindi tayo matutuloy sa Siargao. Kasi wala tayong mabook na flight. Saan na pala tayo pupunta ngayon? Ayos ka lang ba? Alam mo, napipikon na ako sa'yo eh. Ikaw naman? Maliit na bagay pinapalaki mo. Hindi maliit na bagay sa akin to ha. Lagi ka na lang ganyan. Hindi ka na masyadong nakikipag-usap sa akin. Mas gusto mo pang kaharap lagi ang cellphone mo. Ilang oras na nga lang tayo magkasama sa isang araw tapos inuubos mo pa dyan sa walang katuturan na yan? Bakit ba ang sungit mo? May dalaw ka ba? Delayed nga ako eh dahil stress ako sa'yo. O sige na po. Sorry na. Ibababa ko na tong cellphone ko para makausap ka na. O ayan na. Gusto ko malaman kung bakit ganyan ka ka-attach dyan sa cellphone mo. May dapat ba akong malaman? Wala. Alam kong meron. Hindi ka naman kasi ganyan noon eh. Dati nga tuwing umuwi ako, halos makalimutan mo may cellphone ka pala. Hindi mo hinahawakan ng cellphone mo noon pero ngayon halos idikit mo na sa bagang mo. Grabe naman yung bagang. Pero sige na lang. Ayoko makipagtalo sa'yo. Hindi mo naman kailangan makipagtalo. Gusto ko lang magsabi ka ng totoo. Nagsiselfone ako madalas kasi may nag-offer ng negosyo sa akin. Talaga? Anong negosyo raw? Reseller ng longganisa. Oh, ayos yan ah. Magiging mabenta yan lalo na sa mga eatery na nagsiserve ng silog. Kaya nga eh. Gusto ko nga makipag-meet dun sa kausap ko bukas.
Ayos lang ba? Pero paano yung lunch date natin bukas? Bukas lang daw kasi available yung longganisa seller eh. Sige, kahit mag-dinner na lang tayo. Unahin mo na yan. Naku, baka hindi ko kayanin ng dinner. Buong araw kasi kami mag-uusap. Komplikado raw kasi ang pagiging reseller ng longganisa. Baka late na ako makauwi bukas. Sa dulo pa naman ng Laguna yun. Samahan na lang kaya kita. Wala naman akong gagawin buong araw bukas eh. Para safe ka na rin. Huwag na, kasi para makapagpahinga ka rin. Alam ko pagod ka lagi sa trabaho, kaya gamitin mo na lang yung day off mo bukas para magpahinga dito sa bahay. Pero gusto sana kitang makasama bukas. Uuwi rin naman ako. Hintayin mo na lang ako. Mag-relax ka na lang dito sa bahay. Manood ka ng TV. Tumambay ka sa ref. Ang dami kayang pwedeng gawin dito bukas. Hindi mo mararamdaman na wala ako. Sige na nga. Basta mag-update ka ha. Papadudot na wala ang kabako nang maniwala si Kaye na magiging reseller ako ng longganisa. Hindi ko nga alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isipan ko. Natakot na kasi ako sa pagtatanong niya. Mabuti na lamang at hindi na siya masyadong nag-usisa pa. Hinayaan na nga rin niya akong makipag-usap sa inaakala niyang longganisa seller na kikitain ko sa dulo ng Laguna. Natawa ako sa totoo lang. Butit hindi niya napansin yon. Parang tanga yung pupunta ako sa dulo ng Laguna para lamang sa meeting kuno para sa pagiging reseller ko ng longganisa. Pero lumusot kay Kaye ang mga palusot na yon. Nagpunta ako sa sala para doon ipagpatuloy ang usapan namin ni Enzo at para hindi makahalata si Kaye ay pinalitan ko ang name ni Enzo sa messenger. Ginawa kong longganisa online seller Laguna chapter. Para kung sakali mang sisilip siya sa cellphone ko ay hindi siya magdududa dahil longganisa kaagad ang bubungad sa kanya. Mas lalo lamang tuloy akong naging kampante na ituloy ang namamagitan sa amin ni Enzo kahit na alam kong mali yun. Ang hirap talagang magpigil sa tukso. Kaya niyakap ko na lamang ito ng buong buo, Papa Dudut. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pinagluto pa ako ni Kaye ng longganisa para raw ma-inspire ako sa papasukin kong negosyo. Pagkatapos kong kumain ay nagmadali na akong lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa bahay ni na Enzo. Saktong mag-isa na lamang niya sa bahay nila. Kaya malaya kaming nagkasamang dalawa. Nagkulong lamang kaming dalawa sa kwarto niya. Walang kaalam-alam si Kaye na nandun lang pala ako sa kabilang bahay at nakikipag-cuddle sa kabit ko na kapitbahay ng ex niya. Or nakapatid pa ng ex niya. Kung magpapakatotoo ako ay hindi ako noon nakaramdam ng guilt. Siguro dahil mas nangibabaw ang saya na makasama ko si Enzo. Hindi ko nga hinawakan buong araw ang cellphone ko dahil masyado akong nag-enjoy sa piling niya. Nakalimutan ko na tuloy mag-update kay Kaye at ang malalapay naka-silent lamang ang phone ko. Habang nakahiga kami ni Enzo sa kama, kinausap niya ako sa setup naming dalawa, Papa Dudut. Nag-enjoy ka naman ba? Sobra. Sana lagi tayong ganito. Hayaan mo. Patagalin lang natin ng konti tapos magpapanggap ako kay Kaye na malakas na yung negosyo kong longganisa. Para kunwari, kailangan ko laging pumunta ng Laguna para pumili ng iba't ibang longganisa. Paano kaya kung hindi na lang ako magpapanggap na longganisa online seller, no? Ano bang gusto mo? Pwede namang supplier ka ng gourmet tuyo. Hindi. Gusto ko na ng totoo. Paanong totoo? Na ako si Enzo at hindi longganisa online seller. Kailan ba tayo aamin? Alam mo namang hindi ganun kadali. Lalo sa sitwasyon ko. Hindi rin naman madali to sa akin. Kapag nalaman to ng kuya ko, magagalit yun. Kaya nga habang hindi pa tayo nakakahanap ng tamang tiyempo at rason, ganito muna. Masaya pa rin naman to. May thrill kapag itinatago. Baka sa'yo lang. Walang thrill to sa akin. Ako gusto ko nang umamin.
Gusto na kitang maka-in a relationship sa Facebook. Gusto ko nang samahan ka sa mall para magpakilay. Ayoko na nagtatago lagi na akala mo mga kriminal tayo. Hindi pa ako handa. Sana maintindihan mo. Lalo kaka-live-in lang namin ni Kaye. Ang sama ko namang tao para iwan siya eh. Kinupkup niya ako nung pinalayas ako ng tatay ko sa bahay. Kukup-kupin kita, dito ka sa bahay. Bihira namang umuwi mga kasama ko rito eh. Parang solo na rin natin tong bahay. Nagpapatawa ka ba? Kapag umamin tayo kay Kaye, sa tingin mo wise pa rin na tumira rito sa kabilang bahay niya? Ano na lang ang mararamdaman ni Kaye nun? Parang mas may paki ka talaga sa feelings ni Kaye. Paano naman ako? May paki rin naman ako sa'yo, pero sa ngayon tayo kasi yung mali. Kaya nga itama na natin eh. Sabihin na natin yung totoo sa kanya. Paikot-ikot naman tayo. Hindi pa ito yung tamang panahon, bigyan mo ko ng time. Pag ako napagod maghintay, Ano, iiwan mo ko? oo. Pag napagod ako maging kabit, Kung mahal mo ko, may intindihan mong sitwasyon ko. Hindi ko namang ginusto na maging ganito tayo. Kapitbahay ka lang dapat na nanghingi ng ice cubes eh. Mali ko ba kung mapupunta tayo sa third party? walang sikretong hindi nabubunyag. Alam ko yun. Kaya habang hindi pa tayo nabubunyag, hayaan mo muna mag-enjoy tayo habang pinaplano kung kailan tayo aamin. Pero aamin tayo kay Kaye kasi nakokonsensya na ako. Oo naman. Sa tamang oras. May isa pa akong tanong. Ano yun? Sinong mas mahal mo sa amin ni Kaye? Wala namang tanungan ng ganyan. Kahit papano may feelings pa rin ako kay Kaye. So siya na ba pinipili mo? Pinipili rin kita. Dapat isa lang. Sa ngayon, kayo munang dalawa. Papadudot na tahimik na si Enzo at halatang nalungkot sa isinagot ko pero ayaw naman niyang magtalo kami. 2 oras na lamang kasi ang natitira para sa amin noong araw na yon. Tapos ay uuwi na ako kay Kaye. Nagyakapan na lamang kami at nakinig sa Spotify ng Barangay Love Stories. Nasaktuhan pa na ang pinakikinggan naming kwento ay tungkol sa mga kabit. Mas lalo lamang natahimik si Enzo. Nagdahilan na lamang ako na kailangan ko nang umuwi para hindi na maging awkward ang lahat para sa amin. Baka mapagmulan pa kasi yon ng away. Hinayaan naman akong umalis ni Enzo at napaagang alis ko sa bahay nila Enzo. Kaya tumambay muna ako sa isang convenience store para magpalipas doon ng oras. Tinapos ko ang pakikinig ng episode sa Barangay Love Stories. Sa dulo ng kwento ay umamin ng letter sender na meron siyang kabit pero hindi siya nakapag-decide kung sino ang pipiliin niya sa bandang huli. Katulad noon ng kwento ko, hirap akong mag-decide sa kung sino nga ba ang pipiliin ko kina Kaye at Enzo. Pareho lamang po na may pero. Hindi ko alam kung saan ako or kung saan ko ilulugar ang puso ko sa kanilang dalawa. May feelings pa rin ako para kay Kaye pero mas nangingibabaw doon ang kagustuhan ko ng masaganang buhay na hindi kayang ibigay sa akin ni Enzo. Mahal ko na rin si Enzo at feeling ko ay mas angat ang nararamdaman ko para kay Enzo kesa kay Kaye. Pero kung magiging practical ako at tatanggapin ko ang nararamdaman ko, hindi ako sigurado kay Enzo. Walang permanenteng pinagkakaitan or pinagkakakitaan itong si Enzo. Lagi lamang siyang pinapasahan ng sideline ng mga kamag-anak niya. Kaya nga madalas, papadudot, ako ang taya sa pagbabayad ng mga pagkain namin tuwing pumupunta ako sa bahay nila. Kung siya ang pipiliin ko at pareho pa kaming walang trabaho, saan pupulutin ang buhay ko? Samantalang kay Kaye ay sigurado na ako na may magandang buhay na naghihintay sa akin. Pero ano nga ba? At sino nga ba sa dalawa ang dapat kong piliin? Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay nagpatuloy ang namamagitan sa aming dalawa ni Enzo, Papadudot. Hindi na siya muling nangulit pa na piliin ko siya o di kaya ay sabihin na ang totoo kay Kaye. Nakontento na lamang siya sa kalagayan namin na sekreto, yung palaging nagtatago.
Masaya na siya sa ganon lalo't yun lang ang paraan para masolo niya ako. Napamahal na kasi sa akin si Enzo. Panay nga ang parinig niya sa Facebook tungkol sa akin at kinakabahan na ako minsan dahil baka kung ano pang magawa niya kapag labis na ang lungkot niya dahil hindi ko siya magawang ipagmalaki sa lahat. Kaya naman sinikap kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya at hindi na niya kailangang mangamba. Hindi nga kami nag-aaway na dalawa at iniiwasan namin yon. Kabaliktara naman sa aming dalawa ni Kaye dahil nga sa parang nakakaramdam na siya ng kakaiba. Kaya naman madalas na niya akong binabantayan. Lalo na ang bawat galaw ko. Babae pa rin naman si Kaye at malakas ang pakiramdam kapag may nangyayaring hindi maganda sa pagitan naming dalawa. Ang problema kasi sa akin ay hirap akong itago sa mga galaw ko ang nararamdaman ko. Unti-unti kasi ay nawawala na ako ng feelings kay Kaye. Napalitan yon ng pagkaawa. Hindi ko siya magawang iwan dahil naaawa ko sa kanya at naiisip ko lagi lahat ng sinakripisyo niya. At syempre siya ang gumagasto sa lahat ng pangangailangan ko. Sinubukan ko namang magnegosyo talaga ng longganisa para hindi siya makahalata. Pero hindi yon pumatok. Kaya sinabi ko kay Kaye na titigil na lamang ako sa pagbebenta. Hinayaan naman niya ako at sinuportahan niya pa rin ako. Doon ako mas lalong nakokonsensya, lalo't ginagawa niyang lahat para maintindihan ang kalagayan ko. Happy Mansary! Ha? Nakalimutan mo? Ang alin? Nakalimutan mo na nga, hindi ka pa nakinig. Sorry, may iniisip lang kasi ako. Happy Mansary, sabi ko. Mansari natin ngayon? Ay, totoo ngang nakalimot. Sorry talaga Kaye. Ang dami ko lang kasi talagang iniisip. Pansin ko nga, kaya siguro nanlalamig ka na rin sa akin. Hindi ah. Anong hindi? Hindi ka na nakikipaglambingan sa akin. Sa kama naman, di yumakap ayaw mong gawin. Para ka nandidiri. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Talaga ba? Ako lang ba talaga? Lagi mo akong tinataboy tuwing kinakalabit kita sa gabi. Nakakasama ka ng loob, alam mo ba yun? Ilang buwan nang walang nangyayari sa atin ah. Yun lang ba ang habol mo sa relasyon natin? Yung mapagbigyan yung bawat kalabit mo sa akin? Hindi lang naman yun eh. Sa tuwing kasama kita rito, kahit na nakatambay lang tayo, parang wala kang ganang kausapin ako. Naalala mo pa ba kung kailan ka huling nag-I love you sa akin? Kasi ako hindi ko na maalala eh. Marami nga lang akong iniisip. Ayoko magduda ha, pero para kasing may tinatago ka sa akin eh. Wala akong tinatago sa'yo, praning ka lang masyado. Sana nga no, sana lang talaga napapraning lang ako. Kasi alam mo pakiramdam ko, hindi mo na ako mahal. Sige, praningin mo pa sarili mo. Nakakapraning naman kasi kung paano mo ako pakisamahan ngayon eh. Ang laki ng pinagbago mo. Wala ka nang lambing sa akin tapos lagi ka pang galit tuwing kinakausap kita. Ewan ko sa'yo. Alam mo kung may problema, kakausapin mo ako para hindi ako nag-iisip ng hindi maganda sa relasyon natin. Ano? Ayaw mo na ba? May nahanap ka na bang iba? Babae rin ba o lalaki na? Huwag mo akong inisin sa mga pagbibintang mo ha. Hindi kita pinagbibintangan. Inalalatag ko lang ang mga tanong ko sa'yo para may idea naman ako kung bakit bigla ka na lang nanlalamig. Kung bakit ang bilis ang pagbabago mo sa akin. Gusto mong malaman ng totoo? Oo! Napapagod na ako sa'yo. Napapagod na ako na lagi ka na lang wala rito sa bahay. Ako na lang lagi ang naiiwang mag-isa. Puro ka trabaho, puro ka OT. Mas mahalaga sa yung trabaho kaysa sa akin. Kung hindi ako magtatrabaho, paano tayo? Dinodoble ko nga ang pagkayod para mabili ko lahat ng gusto mo, di ba? Sabi mo, gusto mo mag-US tayo sa Pasko. Yun naman ang pinag-iipunan ko ngayon. Huwag ka na magrason. Ang sabihin mo, mas nai-enjoy mo lang magtrabaho kaysa makasama ako. Hindi totoo yan ah. Tuwing day off ko nga, lagi naman tayong lumalabas, di ba? Pero parang ikaw yung walang gana at gusto mo laging umuwi ka agad. Sus! Pinapasa mo na naman sa akin yung sisi. Pinapaliwanag ko lang ang side ko. Pero sige. Sorry kung talagang kung feeling mo nagkukulang ako sa'yo lalo na sa oras. Babawi ako. Lahat ng gusto mo gagawin ko.
Dodobling ko lahat ng kailangan mo. Huwag ka lang manlamig sa akin, please. Huwag ka lang magbago sa akin. Hinawakan ni Kaye ang mukha ko at pilit na hinaharap ang mukha ko sa kanya para tignan ko siya sa mga mata. Pero ako tong nakakaramdam ng guilt kaya hindi ko siya magawang tignan. Umiwas ako ng tingin at nagpanggap na hindi pa rin ako okay sa kawalan niya ng time sa akin. Nakita ko sa kanya na nakokonsensya siya, Papa Dudut. Kinabukasan ay nag-leave siya sa trabaho at hindi na rin siya nag-OT noong mga sumunod na araw. Nilaan niya ang oras niya sa akin at maaga siya kung umuwi para makabawi. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbili ng mga kailangan ko at naiayos na rin niya ang pagpunta namin sa US. Lahat ng kailangan ko ay ibinigay talaga niya. Tinutuon niya ang pangako niyang babawi siya sa akin. Kahit sa totoo lang, wala naman siyang kailangang gawin dahil ako itong may pagkukulang at may ginagawang mali sa kanya. At dahil nga sa mga effort niya sa akin, kaya lalo akong nakokonsensya. Bihira ko na kung replyan si Enzo at madalas ay tinatanggihan ko na makipagkita sa kanya. Sa tuwing nasa trabaho si Kaye ay panay ang katok ni Enzo sa bahay para makipagkita sa akin pero nagpapanggap akong may ginagawa o nagpapanggap ako na wala ako sa bahay. Kahit sa totoo lang, ay nasa loob lamang ako ng kwarto at nagtatago kay Enzo. Alam kong nakakahalata na si Enzo lalo't dumadami pa ang mga parinig niya sa akin sa Facebook. Kaya kailangan ko nang tapusin ang namamagitan sa amin. Dumating ang araw na nakapag-decide na ako. Si Kaye ang pinipili ko dahil siya ang totoong nagmamahal sa akin. Alam kong mahal din ako ni Enzo pero hindi kasing lalim ng pagmamahal ni Kaye sa akin. Alam kong nasa tamang tao na ako at hindi ko na kailangang maligaw pa kay Enzo. Kaya naman kinausap ko na si Enzo sa bahay nila, Papa Dudut. Mabuti naman at nakipagkita ka na. Kahala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kumain ka na ba? May pera ako ngayon kasi kakatapos lang ng sideline ko kahapon. Gusto mo ng Tapsi? Gusto mo bilang kita ng damit? O manood na lang tayo ng pelikula? Enzo, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Ang seryoso naman. Kailangan ba akong matakot? Nakukonsensya na ako. Sa relasyon natin? Bakit naman? Nag-iingat naman tayo tsaka hindi pa naman nakakahalata si Kaye, di ba? Nakakahalata na siya sa panlalamig ko sa kanya. Nagdududa na siya. Kaya pala hindi ka na nagpaparamdam sa akin itong mga nakaraan. Ngayon naintindihan ko na. Magdoble ingat na lang tayo para hindi talaga siya makahalata. Hindi yan ang solusyon. So tatapusin mo ng relasyon yung dalawa? Huwag mong sabihin… Enzo, tapusin na natin to. Hindi, ayoko. Alam mo namang mali itong ginagawa natin. Alam ko pero hindi pa rin ako papayag. Please naman, makinig ka. Hindi na ako makatulog sa gabi dahil lagi na lang ako nakukonsensya sa ginagawa natin kay Kaye. Nakakapagod na magdahilan sa kanya kapag nararamdaman niyang nagbabago na ako ng pakikitungo. Ikaw naman pala tong mali. Dapat kasi hindi ka nanlalamig. Dapat ganun ka pa rin sa kanya tulad ng dati. Talaga makakahalata siya. Di bale, maaayos pa natin to. Hindi naman natin kailangan sumuko agad. Ako sumusuko na ako. Sinusukuan ko ng relasyon natin. Makinig ka naman sana. Ako ba pinakinggan mo? Akala mo madali sa akin na pumayag na lang sa gusto mo? Na-fall na ako sa'yo, nang sagad ni you. Makakalimutan mo rin ako. Madaling sabihin sa'yo yan kasi kahit bitawan mo ko, merong sasalo sa'yo. Andyan si Kaye. Paano naman ako? Marami pang iba dyan. May makikilala ka pa, higit pa sa akin. Kala mo ganun kadali yun? Bihira akong ma-in love. Malas ko lang talaga na sa'yo pa ako tinamaan. Wala na tayong magagawa. Ayoko na talaga, Enzo. Ganon-ganon na lang yun, no? Matapos mong hayaan na mahulog ang loob ko sa'yo ng tuluyan, makukonsensya ka? Tapos eto, bigla mo na lang akong bibitawan? Ang bilis mo namang bumitaw. Pinag-isipan kong mabuti to. Hindi lang to mabilis ang desisyon. Tsaka alam mo naman na si Kaye ang nauna. Siya ang legal. Malamang sa kanya ako dapat mapunta.
Siya lang ang pinili mo kasi kaya niyang saluhin lahat ng kailangan mo. Pera lang naman ang mahalaga sa'yo, di ba? Pinaparamdam mo sa akin na mahal mo ko, pero hindi ka makatodo kasi alam mo sa sarili mo na wala kang future sa akin. Totoo yan. Hindi ko i-deny. Mas secured ako kay Kaye. Wala naman talaga akong aasahan sa'yo eh. Sabi na talo ako pagdating sa bulsa niya. Ano ba naman kasi yung maliliit na sideline ko kumpara sa kinikita niya sa malaking kumpanya, di ba? I'm sorry pero nakapagdesisyon na talaga ako. Okay, Ayos na tayo? pwede na rin. Pinapakaba mo ko sa mga sagot mo. Kinakabahan ka? Good yan. Huy, anong pinaplano mo? Mabuti na lang at na-screenshot ko lahat ng malalaswang usapan natin. Na-save ko rin yung sinend mong nakahubad na picture sa akin. Teka, andito rin ata sa cellphone ko lahat ng pictures na kuha ko habang natutulog ka sa kama katabi ako. Mabuti na lang tamad ako mag-delete. Enzo, wala namang ganyanan. Hindi ko naman syempre ikakala to. Lalong hindi ko to ibibigay kay Kaye. Thank you. Thank you. Babawi na lang ako sa'yo. Kung papayag ka na ituloy natin itong namamagitan sa atin, madali lang naman akong kausap. Pero Enzo, ayoko na. Maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong daanin sa ganyan. Ayaw mo talagang ituloy natin tong relasyon natin? Ayoko na talaga. Okay. Andyan ba ngayon si Kaye sa bahay nyo? O nasa trabaho pa? Nanlaki ang mga mata ko sa pagiging swabe ng pangba-blackmail ni Enzo sa akin. Kampante siya na ilabas lahat ng sikreto namin at hindi siya natatakot na mapasama siya. Gusto lamang niyang mapahamak ako, yon ang intensyon niya. Nakailang pakiusap ako na huwag niyang ituloy ang pinaplano niya pero matigas ang puso niya. Saka lang daw siya makikinig sa akin kapag hindi ko na itutuloy ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Naiyak na ako noon pero para siyang bato na nakaharap lamang sa akin. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang mapa-oo ako na huwag siyang hiwalayan sa kahit na anong paraan. Aminado ako sa mga private na picture ko na sinend at pinagkatiwala sa kanya. Aminado rin ako sa mga malalaswang usapan namin. Pero bakit kailangan niyang gamitin yon laban sa akin? Hinintay niyang makasagot ako at sa sobrang takot ay pumayag ako sa gusto niya. Pinilit niyang iyakapin ako. Tumanggi ako pero naggalit siya. Lagi niyang ginagamit na panakot sa akin ang mga hawak niyang ebidensya sa relasyon namin. Ayokong mapunta yon kay Kaye kaya pumapayag ako na ipagpatuloy pa namin ni Enzo ang lahat. Pinilit din niyang magsiping kami noong araw na yon. Wala akong nagawa. Nandiri ako sa sarili ko pero alam kong kasalanan ko yon. Kung hindi ko hinayaan na lumalim ang koneksyon namin, hindi ako mapupunta sa ganong klase ng sitwasyon. Sa ngayon ay pinag-iisipan ko pa kung paano ako makakatakas kay Enzo nang hindi nalalaman ni Kaye ang tungkol sa amin. Wala akong balak na magpatulong sa mga pulis dahil paniguradong makakarating yon kay Kaye. Ayokong iwan ako ni Kaye, Papa Dudut, lalo na ngayon na mahina ako at problemado. Kailangan ko si Kaye sa tabi ko. May maisasuggest ba kayong paraan para makatakas ako sa sitwasyon ko at hindi malaman ni Kaye ang katotohanan? Salamat po sa lahat ng tutulong. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Miyu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.